Nalalapit na naman ang pagtatapos ng ating Sunday Habit. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng marami pang kwentong pangpamilya at negosyo. Ako si Roda Castro Kaliwara, your resident Pinay entrepreneur. At ito ang Negosyente. Hindi birong pagsabayan ang maraming bagay, lalo na kung ikaw ay nanay. This is Mompreneur. Welcome sa ating segment na Mompreneur, where we invite moms who not only manage their households, but also their business. Isa na namang inspiring na kwento ang maririnig at matutunghayan natin sa araw na ito. Panalo, hindi lamang sa negosyo, para sa kanyang nag-iisang anak, siya ay superhero. Rica Peñalosa. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta ka na? Eto, sexy pa din. Nag-iisang anak si Gabby. Yes. Ilang taon na siya? She's 10 now. 10 years 10 old. years old? Yes. So, I got pregnant talagang binabantayan mo pa rin yes, I got siya pregnant until at now. 41. I gave birth at 41. Wow! Imagine. So, I'm 51 now. Medyo malaki rin yung gap ninyo. Yes, oo. Alright. Medyo mahirap yung aming, di ba, age gap namin is 40. That's right. Yes. That's right. Bilang single parent myself, masasabi ko na hindi madali ang magpalaki ng anak single-handedly. Para sa iyo, Rica, paano mo nagawa ito? Ano yung mga challenges at ano ang parenting style mo? Actually, nagiging tatlo yung katawan ko pagdating sa ganyan eh. Diba? Yung oras ko, ang pagiging nanay is 24 hours. Walang day off? Yes, walang day off. Ang negosyante, pwede ka mag-day off. Pero ang pagiging nanay, grabe yung adjustment ko na from age 1 to 40 ay ako na mag-isa. Nagsusupport sa family. Tapos nabuntis ako ng 40, 41, ang anak ako. Imagine mo yun, every time I had a meeting, kasama ko siya, nasa kotse lang siya. Until 5 years old, nagpapa-breastfeed ako. Nandun lang siya sa kotse, lalabas ako, papasok ako, mag-breastfeed ulit. Ganon. Kasama ko siya everywhere. Tapos nagpa-franchise ako ng 2017. 2017, 4 years old siya. Oh. Imagine mo, toddler. Dala-dala mo siya? Dala ko siya. Every morning, pasok sa school. Kasama ko siya, half day, uwi. Pag uwi niya, kasama ko siya sa office. Nandun kami, nagdo-drawing lang siya, mag-meeting ako, nagtatrabaho ako. Ganon, pag uwi ko sa bahay, 5, ganon na ang buhay namin. Stricta ka ba? Sobra, kasi yung age gap namin is napakalayo. Iba yung na-experience ko, yung naranasan ko sa bahay, yung naranasan ko sa opisina, pero pagdating sa kanya, sobrang strict ako, pero minsan nalulungkot ako kasi dapat hindi ako ganun sa kanya. So yung humingi ako ng tulong sa mga pamangkin ko na dalaga na pwede silang mag-meet halfway kasi nasa 20, di ba? Siya 4, 5, pwede silang pa maglaro. So yun yung challenge. Dahil kung minsan, hindi mo siya naiintindihan at hindi ka rin niya Yes, naiintindihan. sobrang, dahil nga sa age gap. Yes, sobra. Kahanga-hanga kung paano mo hinarap ang hamon ng buhay. Sobra. Na single parent. Para mabigyan mo na magandang buhay naman si Gabby, di ba? Siya rin ba ang rason para pumasok ka sa mundo ng pagninegosyo? Actually, siya na yung naging main reason. Oh. Dati parents ko lang. Wala kasi akong anak eh. Wala kasi akong binibigyan ng kumbaga, nung dumating siya, nagbago lahat. Nadagdagan. Kumbaga, siya na yung number 1. Kasi gusto ko yung magandang school na mapupuntahan niya. Yes. Diba? Pag sinabi, Rika, nag-college ka ba sa Lasal? Hindi. Pero tagal sa Lako. Pag sinasabi, sa labas ng Lasal. Pero ang pangarap ko sa kanya ngayon, makapag-aral siya rito. Oo. Yeah. And speaking of Lasal, kasi nandito tayo sa likod ba to ng side. Lasal, no? Oo. Okay. At nandito ang iyong negosyo. Can you please tell us about Ate Rica's Baksilog? Actually, nag-start kami sa kalye. Diyan lang mismo. Yung kalye na yan. As a food cart, nagtutulak talaga ako ng push cart. Hindi ng drug seller ng push cart.
So, nag-start ako niyan mga 2006, May 22. So, ayun, palaging 2 years akong nagtutulak niyan hanggang itong area na to, nag-open to for the nagtitinda sa labas, priority nila yon. Okay. So, nagkaroon ako isang slot. Okay. Yun, nagbabayad. Mas okay yun eh. Kasi nagbabayad ka ng upa, nagbabayad ka ng lahat ng permit. At least hindi ka mapapaalis kagad. Unlike dito sa labas, may pulis, may mga manghuhuli sa inyo, may humingi ng, alam mo na. Diba? So, dito mas safe kami. Nagkaroon ako pa ng isang slot sa likod naman. Ibang ano naman yon. Hindi naman yung silog-silog. Rice toppings din, pero ibang malayo sa Baksilog. Okay. Ate Rica's Baksilog, yun ang pangalan ng store. Yes. Ilan na ang stores mo? Nasa 160 na siya. 160, napakarami. Oo, franchise na yung iba. Nag-start kami mag-franchise 2017. Okay. Tapos nagka-pandemic. Oo. So nag-stop siya doon eh. Pero during pandemic, 2020, nag-open kami pa ng 34 stores. Okay. Imagine mo, kala mo mag-stop. Tapos the following year, nag-open pa rin kami. Until now, sana magdire-diretso na ngayon. Post-pandemic na, sana okay na ang lahat. Paano mo siya na-i-open sa mga Actually, franchisees? Prior pa ako mag-franchise, may mga estudyanteng nangungulit na tumatawag sa akin. Sabi, ate, ba't hindi ka mag-open sa ibang schools? Papatok yung negosyo mo. Takot ako eh. Takot pa ako nung time na yun kasi ako lang mag-isa. Tapos hanggang sa dami-dami na nila, hindi ko na maano na yung feeling na tawagan ko yung isang estudyante na lawyer na siya ngayon, actually. Na dito rin siya nag-aral. Tinawagan ko siya, sabi ko, dami nangungulit sa akin. Na-excite siya nung sinabi ko yun. Tapos meron pang isang estudyante na dito rin na sinabi ko na, sige, halika, open tayo. Nung first nagsa-second thought pa siya, parang kasi 3 lang kami. Meron kami mga common friends from UP, mga graduate ng UP, cum laude yan. So, yung mga yung mga trabaho namin, parang nag-line yung stars na meron sa marketing, meron sa legal, meron sa sa finance, ako yung sa operations. Kasi ako may lahat alam sa operations. So, nag-meet kami. Nung nag-meet kami, magkakakilala pala talaga lahat kami. I mean, alam mo yon, doon nag-start yung franchise na halos nung first year namin, 80% ng franchises namin are from Lasal. Talagang may tiwala sila sa brand. Kasi na-witness nila kung paano lumaki yung brand namin from Cariton to this area. Tapos marami pang stores. Sa mga schools, sa mga supermarkets, sa mga malls. At sila yung mga nag-patronize kasi ng Ate Rica's Baksilog until sila na yung naging partners mo. Sila yung mga alaga ko noon. Na pag pumupunta sa akin, Mami, kakain ako, lahat yon libre. Alam mo yun, hindi ako nag-invest ng pera, nag-invest ako ng kabaitan, pero bumalik naman sa akin, hindi lang 100 folds, 1,000 folds. Grabe. Grabe yung friendship namin. Relationship. Yes. At hindi biro ang pagsabayin ng pagiging isang single parent habang nagpapatakbo ka ng negosyo. Ano yung mga challenges, ano yung mga lessons learned along the way? At paano mo napagtagumpayan ang lahat ng ito? Unang-una yun sa nung nagpo-franchise kami maghanap ng commissary. It took time para makahanap kami. Then, okay na nakahanap na. Second, yung mga staff. Ang hirap talaga kasi ang importante sa isang negosyo, hindi yung mismong negosyo, kundi yung mga tao. Kasi sila yung katulong mo sa pag-unlad mo. Correct. Kung ano man ako ngayon, yung mga staff ko talaga, sila nag-start ako, sila pa rin yung mga tao ko dito. That was 2006. Sila pa rin. Napatagdag yung mga mga stores ko. Matagal na rin sila. Yung sa UST ko, nag-start siya 2015. Sila pa rin yung tao ko hanggang ngayon. Diba? Ano mo yun, pag nagmahal ka sa tao, mamahalin ka rin nila. Sobra pa sa binibigay mo. At mamahalin din nila yung negosyo trabaho. mo. Yes, oo. Kaya lumaki yung negosyo dahil sa kanila eh. Hindi yung dahil sa ikaw ang nagpalago or gumagay noon process na sila yun talaga. Anong message mo para sa mga single parents na gusto ring maging entrepreneur na kagaya mo? Huwag kayong matakot. Laban lang sa buhay. Kasi kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari sa'yo.
Diyan ka lang. Maraming salamat sa oras mo. Thank you, Miss Roda. At maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi mo sa amin ang kwento mo. Rica Peñalosa. Salamat po. Anumang pagsubok ang dumating, lahat mapagtatagumpayan kapag may tatag ng loob, sabayan pa ng panalangin. Magbabalik ang negosyante. Alae, nagsimula sa pagbibigay ng serbisyo. Ngayon naman, naghahain ng lutong Batanggenyo. Ito ang kwentong negosyo ni Maynard. Hi, I am Mario Maynard Esguera, owner of Tic Medine. Welcome kayo sa ating Tic Medine. Ano ba ang Tic Medine? Ito isang restaurant. Usually, ang tawag ng mga taga Manila ay Tic Medine. Pero ano nga ba itong Tic Me? Una, yung Tic Me, no? It is actually a Batangas term. Yun po yung aming tikman, no? So, kaya lang, hindi ho ma-recognize ano ba itong Tic Me na meron dito, no? So, ngayon, tayo ay nilagay natin na isip ng aking wife, Dine. So, yun yung dine. Kaya nagkaroon tayo ng mai-consider natin na isa na rin sa landmark dito sa Don Antonio, Quezon City, ang Tic Me Dine o Tic Me Dine. Ang ating main business actually ay insurance business. So lahat ng produkto ng insurance ay nandun ang ating business talaga, no? Ever since for the past 27 years, ito yung ating main business. So yun nga po yung ating Royal Care at hindi naman tayo nagkaroon ng diversification at masyadong malayo yung insurance to restaurant. So nung time na tayo ay pre-pandemic, meron tayong office located sa Makati, sa Subic, pero dahil doon sa limitations na hindi na tayo nakakapasok regular at doon sa fear na tayo ay baka mahawa ng COVID, ay nag-decide tayo mabilis na dito natin i-relocate ang ating operation. So dahil doon sa aming practice, usually naman ang Filipino culture, once na mayroong encounter, may meetings, nandun yung may kasamang pagkain. So kaya nagkaroon tuloy tayo ng chance na mag-develop ng ating Tic Medine. Actually, ang unang aming ipinatitikim ay siyempre tayo ay Batanggenyo. Yung pong ating Tic Me, Batanggenyo delicacies, ano? So wala kayong makakainan na restaurant dito sa Quezon City, siguro sa buong Metro Manila na meron tayong ganito kaganda na restaurant. Nagsisimula doon sa bakit nga ba titikman? Kasi natatakam. So una, yung ating dine, yung ating place, dito ay talagang very attractive. So hindi nyo na kailangan magpunta ng amin sa Batangas o sa Tagaytay. So dito lang kasi mahaba ang traffic, although marami ng expressway. Pero siyempre, nandito lang sa inyong katabi. At of course, ang ating location ay masasabi natin na nandito lang sa neighborhood. Meron din tayong events place, no? Yung ating venue, no? Mga areas natin wherein pwede tayong magkaroon ng ating mga celebrations, even yung meetings, conferences. Welcome po kayo sa ating Tic Medine, sa The Royal Care Venue. Dahil ang aming main business ay more of relationship selling. So nandun yung aming chance na once na nagkaroon ng chance na nag-dine in dito sa ating Tic Medine, meron kaming opportunity na magkaroon ng chance na magkaroon ng relationship. Ayan. At yun nga, sabi nga natin kanina, natikman, nasarapan, at siyempre, mawiwili kayo saan? Dine sa Tic Me. Ayan. Dine sa Tic Me ay meron tayong yung aking acronym na ginagamit. Never kong inalis yung spice, no? So, ano nga ba yung spice na yon? Yun ang nagpapasarap ng ating Tic Medine, ng ating pagkain. So, yung S stands for service. So, sabi nga namin,
ang aming company name, Royal Care. So, nandun nga po yung taking care of what you value most. So, P stands for professional growth. So, siyempre, we are encountering different tao, no? So, tayo ay nandun yung ating continuous learning. Yan. Once na ginawa natin yung service, yung professionalism, nandyan, of course, ang income. No? At siyempre, nandun po yung ating C stands for challenge. So, hindi nawawala yung challenge. Kaya naman yung na-mention natin, yung customer centricity, nandun lagi yung aming innovation. Ano ba ang something different, something new? Given naman na once na na-deliver mo yung magandang service, fit for a royalty, yung professionalism, yung of course, given yung ating income, at nandun yung challenge, never po na hindi natin marireach yung enjoyment. So, yun lang. Pagka narating mo yung enjoyment, wherein doon ka nag-enjoy yung business mo, parang hindi ka na nagtatrabaho. No? So, kaya naman dito, ang ambience sa TIC Medine ay feeling socializing. Hindi tayo nagtatrabaho. So, ito ay business with pleasure. So, tara na. Dito tayo sa TIC Medine. Thank you so much. Basta quality Filipino food, patok talaga ang TIC Medine. Up next, sagot kita. Makakasama pa rin natin ang ating favorite kumare, Maring Matanong. Ate Roda, ready na ako mag-start ng negosyo ko. Pero gusto ko lang itanong, kailangan ko ba talaga mag-register sa DTI? Welcome sa ating segment na Sagot Kita, kung saan kasama natin ang eksperto. Sasagutin namin lahat ang mga katanungan ninyo tungkol sa pagninegosyo. Marami sa mga itinayong mga negosyo ay nagsimula sa maliit. Kaya naman, isa sa mga ahensya ng gobyerno ang Department of Trade and Industry para umalalay at tumulong sa paglago at paglaki ng mga negosyong tinatawag nating mga MSMEs. Makakasama natin sa araw na to ang namumuno ng Regional Operations Group ng DTI, the very supportive, ang ating kaibigan, Undersecretary Bless Lantanoya. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Rhoda. How are you today? It's nice to see you, Yusek. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng interview na to. Alam namin how busy you are, pero yun nga, binigyan mo kami ng oras. Maraming salamat sa iyo. At Yusek, marami na rin nagtatanong at nagsasabing, maliit lang ang business ko, kailangan ba talaga ang DTI registration? Gaano ba kaimportante ang maging compliant sa mga government requirements? Anong pwede nating sagot dito, Okay. Yusek? Well, maliit nga ang negosyo mo, pero ayon sa batas, yung Republic Act 3883, kailangan ang pagrehistro mo sa iyong pangalan ng negosyo, ha? Pangalan ng negosyo ay dapat talaga upang ito ay magamit mo. At ang hindi pagrehistro nito ay medyo delikado ka dahil hindi ka sumusunod sa batas at wala kang legal na karapatan para gamitin itong pangalan na to. So, halimbawa na pamahal na sa iyo yung pangalan ng iyong negosyo, tawag natin, business name, and then hindi mo ito naparehistro, ngayon may gumamit nito, galit na galit ka, pero wala kang karapatan na gamitin yon kung ikaw ay hindi mo na irehistro itong pangalan ng negosyo na to. At mas maigi naman dapat na legal lahat ang ginagawa natin, lalong-lalo na sa pagninegosyo, di ba, Yusek? Dapat, oo. Pero, Yusek, paano ang step-by-step na proseso para makapag-apply nga ng DTI registration? One-time application lang ba to? Wala na bang yearly renewal? 5 taon naman ito. 5 taon ang ating pag-register ng ating business name. So in other words, yung business name mo ay valid for 5 years. So dalawang methodology ito. So pwede kang mag-apply ng iyong business name online. Pwede ka ring mag-apply ng face-to-face. Kaya lang ngayon sa DTI, ini-encourage na talaga namin na mag-apply ng online. So, halimbawa, online ka ngayon mag-apply, you have to access the BNRS website. So, ang BNRS website naman natin
ay bnrs.dti.gov.ph. So, i-access mo yon. Ganon kabilis at ganon ka-convenient ang mag-register na ngayon sa DTI. At may choices pa, ha? May mga options. Either pumunta ka sa DTI office pala or do it online. Di ba? Yes. Maraming salamat sa clarification na yan, Yusek. Ang DTI ay kilalang kasangga ng mga MSMEs, Yusek. Ano ang mga programa ang meron pa ang DTI na tumutulong sa ating mga negosyante, lalong-lalo na ang ating mga micro, small at medium enterprises? So tama ka dyan. So hindi lang pag-register ng business name. Kung hindi, marami pa tayong mga programa na pwede nilang ma-avail at isa doon sa pinakauna, halimbawa ako, wala akong business name, nagpa-register ako. Nung na-register na ako, nakalista ka na. In other words, nasa radar screen ka na ng Department of Trade and Industry na, ay ito, naka-register na ng business name. Ano kaya ang kanyang next na mga kailangan? So, sa mga programa, meron tayong mga marketing and product development related. So, ito ay ang One Town, One Product na programa namin. So, marami siyang pwedeng ma-avail dyan. Meron din kaming mentoring program. So, nandyan ang mentoring program na tawag natin Kapatid Mentor Me, ay that is in partnership with the Philippine Center for Entrepreneurship Konegosyo. So, medyo kung ito ay gusto nang mag-scale up sa kanyang negosyo, so pwede niya siyang magpa-enroll doon sa ating KMME program. And then, meron din tayong mag-provide tayo ng libreng equipment para medyo ma-modernize naman ang kanyang production process. Pero hindi ito binibigay sa individual na MSME. Kung hindi, binibigay ito sa operator, pwedeng mag-operate o co-operator natin sa ating tinatawag na shared services project. So, ang co-operator pwede siyang tawag nito yung LGU, pwede din siyang kooperatiba or pwede siyang eskwelahan, pwede din siyang isang association. So, mag-purchase sila ng equipment na kailangan talaga ng mga MSMEs sa lugar nila. Halimbawa, maraming MSMEs ang nagpo-process ng kape. So, meron silang part ng kanilang equipment is itong packaging para sa kape nila, no? So, mag-provide tayo ng packaging equipment para sa mga produkto nila na kape, and then ang ating MSME ay pupunta doon sa co-operator at magbayad lang na maliit na amount para siya ay maka-avail doon sa serbisyo ng equipment. Of course, alam mo yan na meron din kaming mga programa para ang ating mga MSMEs ay makapagbenta physically or even online. So meron tayong mga trade fairs. In fact, itong buwan na to, meron na tayong 2 o 3 trade fairs na tapos na. And then, meron pa tayong up and coming na mga 3 trade fairs na. And dito, ang ating mga MSMEs sa iba't ibang region na nag-organize nitong mga national trade fair, regional trade fair, or provincial trade fair ay pwede nilang i-showcase ang kanilang mga produkto. At marami kaming mga training program, tinatawag natin na managerial and entrepreneurial training program na pwede talagang i-avail ng ating mga MSMEs. In other words, ang DTI po provides everything, lahat ng klase ng assistance at suporta para sa mga MSMEs natin. Yes. Access to mentorship, money, and market. Nako, kumpleto, di ba, Yusek? Talking of money. So, nakalimutan ko yung sabihin, mabuti na lang minention mo. So, ang Department of Trade and Industry, meron kaming GOCC na naka-attach sa DTI at ito ay ang tinatawag natin na Small Business Corporation. So, nagbibigay sila ng mababa na interest rate na loan para sa ating mga MSMEs. In fact, during the pandemic, dahil nag-pandemic nga tayo, nasa 0% interest regime tayo para lang talaga matulungan natin ang ating mga MSMEs. So, kung gusto nilang mag-avail ng ating SB Corporation loan, meron namang opisina ang ating SB Corporation sa mga iba't ibang regions, and yan, kompletos recados talaga.
Pero of course, isa lang yan sa option nila. Meron din tayong mga options ng mga other banks, other government financing institutions, and even itong mga tinatawag natin na MFIs, no? Microfinance Institution. And pwede silang tulungan ng ating mga business counselors at saka ng mga DTI officers natin upang sila ay maka-avail doon sa financing. Your message po para sa mga kababayan natin aspiring to be entrepreneurs at para na rin sa mga business owners ng mga micro, small, or medium enterprises. Para sa ating mga aspiring entrepreneurs, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa ating DTI offices at saka sa ating mga negosyo centers. Marami po silang pwedeng maitulong sa inyo. It will open up the floodgates talaga of information upang ang ating mga MSMEs, existing and potential MSMEs ay makapag-negosyo ng maayos or even scaling up their businesses, no? Kasi hindi lang tayo para sa mga bago, kung hindi, yung mga nandito na, we want them to grow. In fact, ang ambisyon natin, no? Yan talaga ang sinasabi sa amin ni Secretary Fred Pascual ng Department of Trade and Industry. Kailangan meron tayong mga MSMEs na masabi natin na nag-grow. So from micro, naging small sila. From small, naging medium. At kung pwede pa nga, yung mga medium natin, ng mga enterprises ay nag-grow to become large enterprises. Kaya in behalf of all the MSMEs in the Philippines, Yusek, maraming salamat sa DTI. Maraming salamat sa inyo. At salamat sa oras nyo. Thank you also, Rhoda, for the opportunity to inform our MSMEs of the assistance na meron kami sa Department of Trade and Industry. Thank you. God bless you, Yusek. Thank you very much. Thank you very much. Sabi nga nila, all good things must come to an end. Sa haba at tagal ng ating pagsasama dito sa Negosyente, mauuwi muli sa isa na namang season finale. Dalangin namin na kayo ay maging successful at thriving entrepreneurs. Ako si Rhoda Castro Kaliwara na naniniwalang pag may negosyo, may trabaho.